Nakakaba. For 1 million views. Ang hirap sagutin, pero Wait, first impression. hindi ko siya nakita agad ng, paano ko ba, sa term ng magiging parang lover ko, ganyan. Ano lang, parang tingin ko pa sa kanya nung una. Ba yan? Hindi mataray si... Mataray. Mataray. Yun yung first impression ko sa kanya. Kasi nami-meet ko lang siya before sa ano eh. Nakita ko lang siya pag umiinom siya. So yun yung tingin ko. Paano siya tumingin sa isang tao? Parang seryoso. Pero alam ko na sa simula pa lang na mabait siya. The way he talks, napaka-soft-spoken niya. Parang hindi siya marunong magalit or sumigaw kasi sobrang... Mas ang lambot ng voice niya. Mas... Kung kaming dalawa magsasalita, ako pa'y mas malakas yung boses. Let's start lahat sa text. Bakit na? Nare-reveal na tuloy. Nagsimula kami magkausap sa text. Tapos hindi na natapos. Text na naging ano ba, phone calls, video calls. Tapos nag-meet na kami. Tuloy-tuloy na, di na natigil. Ang landi. Favorite trait ni Kaka? Masikaso. Understanding. Lalo na sa akin. Alam niya kung ano yung mga dapat namin gawin. Kung may nakalimutan ako, kung may kailangan ako, siya nagre-remind sa akin. Sobrang haba ng patience niya sa akin. Minsan kahit na nainis ako sa mga ibang, sa mga maliit na simple things or little things lang. Siya, kalmado lang. Tapos hindi niya ako sinasabihan ng inis. Alam niya kung paano yung timing or paano niya ako ikalma. Yun. Eto na, Job. Lagot ka. Meron kasi siyang parang peklat dito sa chest niya. Tapos pag tinatanong ko siya, anong nangyari? Sabi niya, hinabol daw siya ng kalaro niya. Sinaksak siya. Sobrang naniwala ko na tinanong ko na ata sa sister niya o sa mami niya kung talagang sinasaksak siya. Hindi naman pala. Yung pala na-semp lang siya sa motor. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung peklat na yun. Naniwala akong sinaksak siya ng kalaro niya. Yung nasa Hong Kong daw sila, yung baby pa siya, tapos kasama sila Papa Totoy at saka sila Mama Beng. Iing-ihi na daw siya nun. Tapos, nasa McDo sila, hindi na daw niya napigilan. Umihi na siya dun sa entrance ng McDo. Siyempre, basang-basa siya, di ba? So, binilan siyang bawang damit. Tactics, wise move eh. Si Jove, napansin ko sa kanya, hindi siya masyadong madaldal sa family niya. Parang pili lang yung words na sinasabi niya or kung ano. Pero, tahimik siya, pero napaka-sweet niya and caring niya. As a daughter, no question. Maganda yung pagpapalaki. Sa kanya, family talaga. No doubt. Iba yung love niya sa parents niya talaga. Tahimik lang, pero makikita mo yung care niya, yung love niya. Magkanda leche-leche man, basta, yun, family yung first priority niya. Ganon din siya sa brother. Parang one time nagsibo kami. Hinahanap niya si Kate. Siguro wala pa sa room si Kate noon. Hindi siya mapakali. I-text mo si Kate, katawagan mo si Kate. Ganon pala siya kasi nung kala mo lang tahimik pero yung care niya nandyan talaga. As a tita, lalo na. Kung gusto nga, agawin na niya si Rafa kay Jessica. Feeling mommy na siya. Sana ganyan din yung treatment niya sa magiging anak namin. Natutuwa ako sa kanya kasi hindi naman niya nililimit yung self niya sa kung anong nakasanayan niya. Tinatry niya yung best niya na matuto ng ibang bagay, sumubok na ibang bagay. Kumain nga lang ng steak dati, hindi niya kaya, pero at least ngayon kaya na niya. So, nasasama na niya ako kumain ng steak. Ito lang, yung naging lawyer na siya. Kasi nandun ako nung before pa siya mag-law school. Sa buong journey niya hanggang sa bar exam niya. Nakita ko kasi yung hard work, yung
ilang years ng effort niya sa pag-aaral. So, yun nakita ko lahat. So, doon ako pinaka-proud sa kanya ngayon. Wala. Siya yung marami. Alam masyado, parang lahat naman. Alam niya naman na lagi akong nadadapa or nahuhulog sa chair. Parang wala, hindi bago sa amin. Wala. Yung mga clumsiness niya, nagtatapa bigla, nagugulat na lang bigla-bigla, for no reason at all. Next question. Si Job, yung pagsuyo niya, as in sisiksiking ka niya, hanggat sa makulitan ka na lang, okay, bati na tayo. Ganun lang. Kami naghihintayan lang kami. Kung nasa situation kami na hindi magkasundo, naghihintayan kami kung sino unang sumabog. Ako, kakusapin ko lang siya. Sorry na. Ayun yung part sa amin na inaayos pa namin. Ongoing pa. Ongoing yung pag-adjust. Siguro time, hindi niya nakakalimutan na kahit gaano siyang busy sa law school niya, binibigyan niya talaga ako ng time. Mag-aya kumain. When it comes to food, alam niya kasi kung ano yung mga gusto ko eh. Yun yung major na nakita kong love language niya. Para kaming magbarkada din. Na yung mga bagay na inisip ko na maging mahirap, naging madali para sa amin. Minsan kung mag-usap kami or siya, ganoon. Huy, pag may sasabihin siya sa akin, so, minsan sasabi ko, barkada lang ah. Ganoon. Yun, hindi kami sobrang pa-sweet or friends din, friends. Barkada talaga. When we decided to enter marriage, hindi namin inisip na ganun kahirap. Parang marami kaming naririnig na negative information about doon. Pero sa amin, wala, relax lang kami. Hindi kami masyado nahihirapan about entering marriage. When I decided to propose to her, kasi di naman planned yung moment na yun. Bigla na nag-snap sa akin yung idea na, ay, kailangan ko na mag-propose today. Regardless of the place, regardless of the time, andun lang ako sa moment na gusto ko lang mag-propose sa kanya. Siguro nung 2021, yung may nangyari. Alam ko hindi lahat may alam nun, pero nung 4 months na medyo malayo kami sa isa't isa, doon ko na-realize na, si Job pala talaga. Yung hindi ko na makita yung sarili ko sa iba. Kahit sino pang pogi dyan, kay Joven pa rin. Nakakaiyak ko nun. Oy, wag isama. To have children, growing up with her as my wife and as the mother of my children. Mag-travel lang kami, dalawa lang. Kaya after wedding, honeymoon na! Sorry ma, sorry pa. Sa 8 years ngayon, never pa kami nakapag-sleep over ng kaming dalawa lang. Nakapag-travel ng kaming dalawa lang. Laging kasamang family. Pero okay lang. Kasi close talaga yung family namin. Yun yung first na magagawa namin after travel. Yun nga sabi nila, just be excited on what will come next. Adjustment, sanay ako ng marami kami. Pag bumukod na kami, ako na lang at siya, pag nasa office pa siya, wala akong kasama, hindi ako sanay na mag-isa. Na may kasama matulog. Kasi ever since nandito ako sa Maynila, ako lang laging mag-isa eh. I think almost a decade, ako mag-isa sa kwarto. So, magkaiba kami ng adjustment ngayon. That will be my first big adjustment. Kapag magkasama na kami, may kasamang matulog. At saka may kasama sa bahay. Ako, parang magiging mag-isa. Siya naman, meron siyang kasama lagi. Ako, 1 lang. Pero kung si Job tatanungin, 4 daw. 2 to 3. Pero mas maganda siguro kung 4. Para if ever mag-away, 2 on 2, di ba? Pero sabi ko sa kanya,
Baka hindi kaya yung age ko. Tapos sabi niya lagi, di sunod-sunod. Pero 1 or 2 max ako. Tama yung naging decision mo. Nax, Nax! Isa lang. Galing mo. Kasi hindi naging madali yung kung paano kami nag-start ni Joven. Alam yan ng family ko at ng family ni Joven. Hindi naging madali. So, para kung iisipin ko, gusto ko bang balikan ulit yun? Yes. Worth it. Yun ang sasabihin ko. Tama yung naging decision. Timing. Perfect timing. Hindi mo pwede i-separate yung one trait niya para magustuhan ko siya lagi. Kasi kailangan magkadugtong yun eh. Kung wala yung isa, hindi na siya yun. Wala kang itatanggal sa kanya na trait para maging kakasya. So lahat. Abstract. Sa ngayon, kasi parang naisip ko yung sa mga movies na masaya or kasi bago. Pero in-expect ko naman sa sarili ko na abstract. Eh, hindi mo talaga alam kung paano pero sure ako colorful to. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Around the world. masyado ka na job. Sanay ako sa unconditional love na binibigay sa family. Pero siya yung first. Siya yung first na nabigyan or naramdaman ko yung unconditional love. Na hindi ko family na hindi ko dog. Basta kung anong bagay ay hindi nasusukat, yun yung pagmamahal ko sa kanya. O, kasi hindi ko masukat. Just the two